So, yeah, good day again. This is me again. Charot. So, yun. Tapos na tayo sa crimes against persons, against personal liberty and security. So, let's go with the crimes against property. It's under Title 10 of the Revised Penal Code. So, yeah, again, hindi natin to papaliwanag na para bang pang law school. Hindi natin to papaliwanag na para bang pang abogado, pang criminologist. So, ipapaliwanag natin to into layman's term na mas madaling maintindihan. Okay? Now, let's go. No, crimes against property, laban to sa yung mga ari-arian. Ari-arian. Diba? Ito ang pangit sa Tagalog eh. Pag dinoble mo siya, nagiging kunwari na, diba? Kunwari ng tao, 'di ba? Totoong tao 'yan. Pero pag dinoble mo 'yan, tao-tauhan. So kunwaring tao na, hindi na totoo. Tubig, tubig-tubigan. So hindi na siya totoong tubig. Ano pa ba? Araw-arawan. No? Hindi na totoong araw. Yun ba 'yon? Pagka kahoy-kahoyan, 'di ba? Hindi na totoong kahoy. Pag bahay, totoong bahay. Pero pag dinoble mo yung bahay, bahay-bahayan. Pero yung ari, totoo yung ari. Pero pagka dinoble mo, ari-arian, no? Hindi ko alam kung joke yan. Now, let's go na sa robbery. Robbery. Dalawa yun, diba? Yung theft and robbery, no? Meron pa tayong BP-22, yung anti-bowels and check law. Tapos dito muna tayo magsimula sa robbery, no? Robbery class is kahit na anong tao, kahit na sinong tao na may intent gumain, intention niyang makuha yon, no? Shall take or kinuha ang kahit na anong personal property na ng iba sa pamamagitan ng karahasan, pananakot sa mga tao o gumamit ng puwersa doon sa bagay na yon, yan ay robbery, diba? So, any person who intend to gain shall take any personal property belonging to other means of violence against or intimidation or any persons or person or force upon anything. So, body is inside the building. If only hands is inside, it's not robbery, that's theft. Halimbawa na pag hindi ka naman gumamit class ng puwersa, yung katawan mo ay nasa labas naman, and then bukas sa kotse, bukas yung bintana, yung glass window niya, and then dinukot mo lang, hindi ka naman nanira, hindi ka gumamit ng puwersa, that's theft lang. Okay? Kaya yung building, napadaan ka sa isang bahay, bukas yung bintana, hindi ka naman pumasok, nasa labas ka lang, kinuha mo lang, that's theft. So, meron tayong maraming klase ng robbery. We have robbery under Article 294, the Revised Penal Code. Nakukumito kahit saan. Under Article 299, religious true forced upon things. The Article 302, private buildings or sa inhabited place lang. And Article 305, sa private building and inhabited place lang. Article 302. At Article 305 is public building or unhabitated place. Isa-isayin natin yan. Let's go. So, robbery under Article 294. Isang unang kind ng robbery. So, itong robbery nito, pwede itong i-commit kahit saan. So, it defines and penalizes the composite crimes or special complex crimes such as higher penalty. So, penalize nito yung mga special complex crime or composite crimes katulad ng robbery with homicide, robbery with rape, robbery with intentional mutilation, robbery with arson, robbery with physical injuries, robbery with unnecessary violence, and except sa simple robbery na nasa Article 294 ng paragraph 5. Hindi yan composite crime. So, simple robbery lang yan. Okay. Isa-isa natin yan. Sa robbery, in robbery or theft, when the offender takes complete control of the property, the crime is consummated. Okay? The moment na magkaroon ka ng control sa isang bagay, hawak mo na yung bagay na yon, consummated na. Okay? There is a complete control. Paano natin malalaman kung may complete control? There's a complete control when the offender requires and substitute with his will over
the property. He acquires and substitute his will of it. Na-acquire niya na, no? Pag mo na nakami yung cellphone, hawak mo na, no? You have the complete control of the property. Hindi kinakailangan ng offender ay maitakbo niya yung property o gamitin. The moment na hawak niya yan, or the moment na may control na siya, na-acquire na siya ng control sa property, that's consummate robbery. The element of asportation, taking of personal property out of possession of the owner without his privity and consent, and without animus treventendi, is robbery. The moment na nakuha mo na yun sa possession ng owner, that's already robbery. In the case of People versus Apolinario. Yeah, no? So, let's go with this. Robbery, kasi di ba we have two yung robbery with violence against or intimidation of persons, and robbery with force upon things, di ba? Pag robbery with against or intimidation against person, possess ng tao, nanakit ka, nanakot ka para makuha, di ba? Unlike kapag yung foot na robbery with force upon things, nasa loob ng bahay at nanira ka ng lock ng door o nanira ka ng area para makapasok ka sa lugar at makakuha. So, sinasabi dito, mas serious yung robbery na nanakit ka at nanakot ka sa mga tao. So, coding babe at yung foot. So, robbery under violence against persons and intimidation of person ay hindi nakabase sa halaga ng ninakaw mo. Pero nakabase yan sa grabe o gravity ng pananakit at pananakot na nagawa mo. Yung robbery with force upon things, nakabase yun sa value ng kinuha mo. So, yeah, sabi ko nga sa inyo, isa-isayin natin yan. Una, robbery with homicide. Okay? Regardless kung gaano mo karami ang napatay, sa okasyon ng robbery, sa pagnanakaw na yon, ang crime ay still robbery with homicide. Diba? Hindi katulad nung rape, diba? Hindi katulad ng rape kanina, na mako-complex crime mo yung rape na yon sa forcible abduction. Pero yung susunod na rape, count na naman yun na another count ng rape. O kaya sa arson, nanunog ka ng bahay ng isang tao dahil gusto mo siyang patayin, as may nadamay, nakatabi, no? Another arson and murder, di ba? Dito, regardless naman kadami na patay mo, sa ginawa mong pagnanakaw, diba? Pinasok mo yung bahay, maraming gising pala, niratat nyo naman, ang dami namatay, still ang kaso ay robbery with homicide. The same crime is committed even if rape and physical injuries was also committed on the occasion of said crime. So, ganun pa rin ba ang application kapag nung magnanakaw ka, no? Nagawa mo pang manggahasa at manakit. So, still, robbery with, ang kaso pa rin ay robbery with rape at robbery with physical injuries. Diba? Ng tokwa, no? Kahit ang dami mong ginahasa, no? Nung nagnakaw ka, biglang manggagahasa ka ng karami-rami at mananakit ka ng karami-rami, yung pa rin yung kaso, robbery with rape or robbery with physical injuries. Grabe, no? Whenever the special complex crime of robbery with homicide is proven to have committed, all those who took part in the robbery are liable as principal therein, although they did not actually take part in the homicide. Napaka-simple niyan, di ba? Oh my gosh, nasugot ako. So, napaka-simple na sa special complex crime ng robbery with homicide, no? Even no hindi ka nag-took part, kunwari isa kang lookout, the moment na andun ka, you're still principal of direct participation kahit hindi naman ikaw yung nasa loob at nagnakaw. The moment na lookout ka, yun ang kaso, sama-sama kayo, robbery with homicide. Ganon din naman yan sa rape, diba? Mangre-rape sila, 4, ikaw sa labas, dahil ikaw ay lookout, rape pa rin ang kaso mo. Under People versus Pulusan.
Robbery with homicide pa rin tayo, ha? So, kung ang pagpatay is with intent to kill and the taking is afterthought na lang, the crime is homicide and theft, not robbery, because the dead cannot be intimidated. So kung ang pagpatay is with intent to kill, ganito, pumasok ka sa bahay intentionally para pumatay, diba? Nung pinatay mo, bigla mo naisip na magnakaw na lang. Okay? So, ang kaso ay homicide dahil pumatay ka, and laging may end kasi compound crime na yan, hindi naman necessary means ang isa sa isa. Kaya, ganun yun na. Pag with ang ginamit, robbery with ganun, kaya robbery with homicide, necessary yung pag-commit ng robbery or necessary yung pag-commit ng homicide para makuha ng robbery. So, ganun yung ano niya, kaya with. Pag end, magkaiba siya. Iba yung counting ng isa, iba yung counting ng isa. So, homicide and theft. Bakit hindi robbery? Dahil patay ni, di ba? Paano mo matatakot ang isang patay? Di ba? So, homicide and theft. Okay. Arises only when there is a direct relation or intimate connection between robbery and the killing, even if the killing is prior to, concur with the subsequent to the robbery. Okay. Robbery with homicide pa rin kung ang pagpatay ay may relation or intimate relation sa robbery. So, even na yung pagpatay ay nauna pa o habang o pagkatapos ng robbery with homicide pa rin ang kaso. So, the penalty ng robbery with homicide ay mas malala o severe dahil nakikita ng batas na sa kasong ito, that man placed lucre above the value of human life, thus justifying the imposition of more severe penalty than for the simple homicide or robbery. Okay? So, syempre, robbery with homicide yan, dalawa na yung krimen na ginawa mo. So, mas nakikita ng batas na yung mas malaki yung value ng human life eh. Tapos dinagdag mo pa yung ginawa mo. So, yung imposition ng penalty mas malala kumpara sa isang simple robbery lang o homicide. Malamang, di ba? So, let's go with another kind of robbery under Article 299. So, sa robbery na to, any armed person, armadong mga tao na nag-commit ng robbery sa isang bahay na walang nakatira or isang public building or edifice devoted for religious worship, simbahan, di ba? Yung mga chapel na nanakawan pa yan, no? So, that's under Article 299. A malefactor, yan yung pumapasok sa bahay in which the robbery is committed through an opening not intended to the entrance o egress. Pumasok ka hindi sa pintuan o hindi kung saan ang designated na entrance, kundi sa bintana, nagbutas ka sa gilid, sa bubong, kung saan man. That's robbery under 219. Okay, naghukay ka sa malapit para dadaan sa ilalim. That's robbery under Article 299. Breaking any wall, may sinira kang dingding, no? Roof, yung roof, yung yero, ano ba Tagalog ng roof? Isa ba yun yung hindi yero, may mga social na bubong, yung bubong, floor, sahig, breaking ng floor, ng dingding at ng yero at ng wall, or breaking ng kahit na anong bintana o pintuan. Another way para makomit ng Article 299 ng robbery is gumamit ka ng false key. Okay? So, yung mga picklocks, yung mga kinopya mong susi, di ba? Daming way para makopya mo yung susi, di ba? And must be used in main door or similar tools. Kaya gumamit ng yung mga magagaling na nagbubukas, yung may mga masterclass nga niya na yung gamit lang yung tinidor o gamit lang yung gagaling nun, gamit lang yung alambre o kaya yung paper clip na bubuksan nila yung ano, 'di ba? Yung pintuan. So, by using any fictitious name or pretended exercise of public authority, gumagamit ng mga alias, no? And usurpation, sabi, pulis ako. Pwede ba kang pumasok dyan? O kaya naman, akala mo, yung mag-aayos daw ng wifi, ba? Kaya ganyan. So, that's robbery under Article 299, Revised Penal Code.
So, robbery, sa tunay pa rin tayo, robbery committed under the following circumstance, no? Nanira ng pinto, nanira ng mga wardrobes, ng chest, wardrobes yung lalagan ng damit, no? Yung chest, yung mga parang drawers din yan, and any other kind of lock or sealed furniture or receptacles. By taking such furniture object away to be broken or forced open outside the place of the robbery as amended on Republic Act number 18, no? Nilabas mo, kunwari, chest yan, jewelry chest, o kaya naman is vault or safe, no? Nilabas mo, sinira-sira mo pa doon, or dinala mo pa, no? That's robbery under Article 299. Robbery, no? Simple robbery. Basis niyan, the means of entering, pumasok ka, kung hindi ka man pumasok, theft lang yun. Kahit sabihin pa na there is a force upon things, diba? Ang buong katawan mo ay kailangan nasa loob ng entering denotes that the entire body must have gone inside. Okay, so kailangan nasa loob ng bahay, diba? He entered without the use of constructive force, but while inside the offender, broken walls, doors, receptacles to extract personal property inside. Actual force is required, not merely constructive force. Okay, so actual force ang ginagamit, ha. And hindi kailangan actual force, basta may constructive force. Halimbawa, hindi man ikaw nanira, binato mo, o kaya sira na talaga yan nung pumasok ka. So, that's still robbery pa rin. Robbery pa siya pag there must be actual breaking the door, dingding, gumamit ka ng picklocks or similar tools. Only theft, it's only theft, ha. The use of picklock and similar tools would qualify theft to robbery if used to enter the premises. Okay? So, kung sinira mo lang yung bintana, sinira mo lang yung pintuan, gumamit ka ng picklock or tools, theft lang yun. Pero kung pumasok ka na, iba na usapan yan, that's robbery na, di ba? Offender brought out of the premises, locked or sealed receptacles for the purpose of breaking them outside. The mere bringing out the receptacles gives rise to robbery since force will necessary to be employed to open it. So, si offender, lumabas siya ng premises, na nakalock or nakasalyado para masira niya mula sa labas. Meron kasing ganun, di ba? Yung sisirain mula sa labas, di ba? And the mere bringing out the receptacles gives the rise to robbery since force will necessary to employ it. Sabi nga, robbery is dalawa, di ba? Force upon things and violence against persons and intimidation to persons. So, that's robbery. Other than the situation bill not stated, pag hindi dyan nasabi dyan sa situation na yon, theft lang. So, robbery under Article 302. So, madami siya eh. Kaya nga sa board exam, ito rin yung isa sa mga pinakamahirap na exams pag naka-situation na siya kasi marami siyang klase. So, hindi ginagamitan to ng common sense. Okay? Yun yung pinagkaiba niya sa law. Hindi katulad ng ibang area ng studies, gagamit ka ng common sense. Pag law kasi established siya. Okay? So, sa Article 302, robbery pa rin tayo. Isang uri ng robbery. Kapag yung nag-rob ka sa isang bahay na wala nakatira o isang private building. Okay? So, simulation of authority or use of fictitious name, kakatok ka, magpapakilala kang kung sino, sasabihin mo, ganito ka, ganyan ka, para makapasok o para maka-enter, di ba? If the entry is private warehouse was through simulation of public authority, the crime is theft only. So, kung ang pinasok niya isang yung warehouse, ano yung warehouse? Sa mga tambakan ng kung ano-ano, di ba? So, through the simulation of public authority, kunwari nagsabi ka na pulis ako, may titingnan kami dyan, ganyan-ganyan. So, the crime is theft only. Diba? Pero, when the entry is through the window, dumaan sa bintana, kasi, walang nakatira dito, ha? So, pwede mong pasukin to kasi yan ang robbery under 302. Unhabitated place at mga private building. Pero kung pumasok ka naman sa pinto, di ba, ng private warehouse, theft lang yan. Pero pag pumasok ka na sa bintana, na hindi naman
Hindi kailangan mong sirain yung bintana. Di ba alam mo, yung mga inabando ng mga lugar, sa bintana ka umano. So, that's robbery. Entering through an opening not for intended for ingress o egress is robbery. If you took anything, constructive force is required in this case. So, kapag pumasok ka sa hindi naman pa dapat pasukan, bintana, bubong, sahig, ball, tas may kinuha ka pa, is robbery. Although the door itself not damaged, hindi nasirang pintuan. Pero yung lock niya or accessory ng pintuan ay sira, yung doorknob o yung gamit na padlock, robbery is committed because the door is useless without the lock. So, robbery siya. So, pag gumamit ka ng fictitious name or simulation of authority, nagpanggap kang kung sino, para lang makapasok ka doon, must be done when the offender has not yet entered as such. Use was necessary means that made the occupant to let him inside. Use thereof while inside will not qualify theft. Will not qualify theft into robbery. Okay? So, kung nagpanggap ka na kung sino mang tao, na pulis ka, ganon, tapos yung occupant, tatawag, sige po, pasok kayo, no? So, para payagan ka nung napapasok, sige po, check nyo lang po yan, no? So, use thereof while inside will not qualify theft into robbery. Hindi siya ika-qualify na robbery. Kasi dumaan ka sa dadaanan at pumayag naman yung occupant, that's still theft lang yun. Kasi merong di ba? Napaka-technical ang batas, no? Sabihin, ba't hindi robbery? Wala namang force upon things, di ba? Hindi naman niya tinakot, di ba? Tsaka, hindi naman siya nanira ng gamit, di ba? Pinapasok siya di ba? Hindi naman siya dumaan sa bintana, sa pintuan siya. So, theft yun. Grabe, no? Offender is a member of the household, such as maid, and taking was with force upon things. The crime is robbery, not qualified theft, because of the use of force upon things. Ito pa. Ito medyo technical to Ikaw kasi class, pag ikaw nagnakaw ka, tas ikaw yung maid, magiging qualified theft siya pag hindi ka gumamit ng puwersa doon sa nanakawin mo. Katulad ng, kunwari, pinagkatiwala sa'yo yung, Maria, aalis muna kami ha, bantayan mo muna tong bahay, may 20 mil ako dun sa ilalim ng kama, baka mawala yun ha. So, may confidence, binigyan ka niya ng tiwala. Kung aabusuhin mo yon at ninakaw mo yung 20 mil, ang kaso mo qualified theft. Pero class, magiging robbery siya kapag nanira ka na ng gamit. Kunwari, sasabihin ng amo, Maria, alis muna kami, meron kaming lakad ha, may 20 mil ako dun sa may chest drawer ko, baka mawala ha. Sige po ma'am, no? Pag alis, sinira mo yung chest drawer, kukunin yung 20 mil, that's robbery. Okay. Robbery is committed not only by the outsiders but even by household members. So kahit yung mga kasama mo sa bahay ay pwede makakumit ng robbery. Hindi lang ibang tao to. So this distinction between robbery and qualified theft is significant to determine the applicability of our Article 332 covers only to the theft, not robbery. So maliwanag class ha. Pag ninakaw mo lang, theft. Pag gumamit ka na ng force upon things at violence against person, intimidation, that's robbery. Yun lang yung simple doon. So, kahit bumaliktad-baliktad mo yung sitwasyon, yun lang yung lagi mong tatandaan. Pag qualified theft, ibig sabihin may grave abuse of confidence. Eto na, piracy na tayo and anti-robbery law. So, pag sinabi natin piracy ngayon, pamimirata, no? Hindi yan yung kinokopya mo yung DVD tsaka CD. Ito yung nagnakaw ka in the high seas. Diba? Yan ang piracy. Okay. Situs of taking is a highway. The crime may be robbery in a highway under Article 302. In relation to Article 294, highway robbery under Presidential 532. Oh my gosh. So, nalito ka ba doon? So, ulitin natin.
status of taking is a highway. The crime may be robbery in highway under Article 306 in relation to Article 294 or highway robbery under Presidential Decree 532. So, highway robbery, no? Nagnakaw ka sa gitna ng highway. Sa gitna ng wala namang taong dadaan. Okay? Highway robbery, no? Wala kang mahihingan ng tulong, di ba? Lalo sa mga highway, wala masyadong ilaw, no? So, doon. Kasi, paano makahingi ng tulong yung mga tao kung ninakaw mo? Parang sa dagat, piracy. Magnanakaw yung mga tao dyan. Pagka sa aeroplano, hijacking, di ba? Pag sa dagat, piracy. Paano sa makahingi ng tulong dyan? Puro tubig yan, di ba ganon? So, dalawa yan. Meron tayong brigandage under Presidential Decree 532, yung kay Marcos to Ito bago, yung brigandage sa article, dito bago Ito yung nasa revised penal code ng article 306 at 294. Okay, pareho lang naman silang robbery and highway, pero tingnan natin yung pinagkaiba. Mere formation of band is punishable. Yung formation pa lang ng mga tao, pag ban kasi more than 4 people kayo dyan, is punishable na nasa highway. Okay? Sa Presidential Decree 532, the prohibited act must be committed. Mere formation of ban is not yet punishable. So, sa PD 532, kailangan muna nilang gawin yung magnakaw. Okay? Ang nauna dito, Article 306 saka 294 kasi revised penal code 2 di ba? So, ito bago to. Ito Presidential Decree 532 ni Marcos. So, sa Article 306 at 294, there must be at least 3 o 4 or more malefactors na gagawa. Pero, sa bagong batas na Presidential Decree 532, kahit isa lang na malefactor o magnanakaw sa highway will suffice under the law. Ang dami ng magnanakaw o ng perpetrators ay hindi essential o mahalaga. Sa Article 30, balik tayo sa 306 at 294 ng brigandage, there is a preconceived or target victim. Okay? Kailangan may biktima sila na inaabangan doon. May target sila, no? Pero sa bagong batas sa Presidential Decree, kahit wala silang target, wala silang preconceived na victim, at ang nasa isip nila kung sino lang dadaan, yun ang nanakawan, yun ang Presidential Decree 532. Okay? Sa dating batas, sa Article 306 at 294 ng Revised Penal Code, proof of prior robbery is not required. No, yung ebidensya ng dating pagnanakaw nila ay hindi na kailangan. Pero, dito sa bagong batas, kailangan yung mga robbers na yan is nagnakaw na sila before. Diba? And kailangan ipapakita talaga nila sa kanilang nanakawan na meron sila talagang core idea na magnanakaw talaga sila, like tututukan nila ng barel or papakitaan nila ng kanilang forces, ganon. Proof of prior robberies by offenders required to show incriminate nature of the crime. So, sa bagong batas, kailangan dati pa meron na silang record na nagnanakaw na sila talaga. Okay. Highway robbery, yan yung brigandage. Okay. So, highway robbery, ito yung pangunguha sa kahit na kasinong tao ng ransom, extortion, or unlawful purposes, or taking away of property of another by means of violence against or intimidation of person or force upon things or other unlawful means committed by any person, indiscriminately committed. That's the case of People vs. Agomo. So, set up na tayo, no? Ito yung medyo light, no? Pag robbery kasi, nanakit ka, di ba? O kaya naman, namuwersa ka. Gumamit ka ng pwersa sa mga bagay-bagay. Pero in theft, simple. Tingnan natin yung mga elemento ng theft. Unang-una, kumuha ka ng property na hindi iyo. Pangalawa, yung property na yun, pagmamayari ng iba. Pangatlo, yung pagkukuha mo ng property is may intention ka talaga manguha. Kasi meron kasing nanguha ka na wala kang intention, no? Nangangasar ka lang pala, inaantay mo siyang umiyak. Tapos pag umiyak, tsaka mo ilalabas. No, unjust vexation, di ba? Pero kung meron ka talaga intention kunin yun, that's theft. The taking away must be done without the consent of the other.
Hindi niya alam, hindi siya pumayag na kinuha mo. The taking away is accomplished without violence or intimidation against person or force upon things. Nung kinuha mo yon, kinuha mo lang. Hindi ka nanakit, hindi ka nanakot, at hindi ka gumamit ng puwersa. Kung binuksan mo yung bag niya, that's robbery. No? Gumamit ka ng puwersa. Pero kung dinampot mo lang, that's theft. Note, walang frustrated theft ha. Kasi, declare ang Supreme Court niyan, 'di ba? Yung kaso na nagsabi sila na no frustrated theft because the offender has complete control over the property, consummated na 'yon at walang attempted. That's the case of People versus Valenzuela. The moment na hinawakan mo yan theft na 'yun ano 'yun? Binalik mo tas aalis ka, ay nagbago na isip ko. Attempted ba 'yun? Walang frustrated din diba? That's only consummated. So, that's on the People versus Valenzuela. Pero sa arson, walang ganun. Kaya, ang arson, merong attempted, may consummated, at may frustrated. Maliban na lang kung sila na yung Supreme Court, di ba? So, theft pa rin tayo. Theft and robbery cannot be committed with co-owners. Okay? In case of loss of property, it's by nature, it must be necessary to have an owner or claimant. If res nullius, no theft can be committed. Okay? Kung nawala mo, hindi yun theft. At ang theft and robbery cannot be committed by co-owners. Pareho tayo may-ari ng isang gamit. Hindi ko pwedeng nakawin yun sa'yo kasi ako rin yung may nagmamay-ari nun. Okay? So, ano ba yung mga example na gano'n? Pwedeng gano'n dalawa kayo nagmamay-ari ng isang bagay. Hindi lalaki po. Bagay, no? So, for hidden treasure, the owner of property where the treasure was found, 1/2 share. If the finder may be in the fact or in law keeps the wool, he is guilty of the theft. The People versus Avila. Kunwari, may nakita silang treasure, Asian treasure, Kung magkano yan, hati tayo, kalahati tayo dyan, di ba? Halimbawa, ganito. Dalawa din nakakita, hati tayo dyan. Pero kung yung property kung saan nakita yan, bibigyan nyo rin ako ng share dyan. Yung treasure, nakita nyo sa bakuran ko di ba nangyayari to sa mga case na kung yung treasure nakita nyo sa open space, wala namang nagmamay-ari, walang hati, di ba? Kaya sabi, huwag mo na sabihin kung nakakita ka ng treasure kasi makikihati yung may-ari ng bahay, di ba? May-ari ng property. Kalahati doon kanya. So, kung dalawa tayo nakakita tapos kukuha pa ng share yung may-ari ng bahay, yung kalahati kanya, tig 1/4 tayo na nakakita. Ganon. So, kung yung nakakita, inangkin niya lang yun ng buo, yung treasure na yun, kakasuhan siya ng theft, di ba? Hindi robbery, no? Kasi treasure yun That's theft. People versus Avila. So, kung ang property ay natanggap, where only material possession is acquired and he misappropriates the same, theft is committed. Bawa, natanggap mo yung property. Sa'yo binigay yung property dahil babudgetin mo yan, Kunwari sa mga sa mga treasury, 'di ba? Sa mga civil treasury o kaya naman yung mga public officers na ikaw ay binigyan ka, pinagkatiwalaan ka ng taong bayan na humawak ng perang iyan, 'di ba? Pero ginastos mo sa kung saan-saan at hindi mo paliwanag kung saan nagastos, that's theft. Okay? So you receive only the material possession. If juridical possession is transferred, yan ay estafa. Okay? When enter to forbidden estate and take some belongings without the consent of the owner, the crime is theft. But if he entered in the coconut plantation or fish pond for business or industry, that the crime of taking the coconut or fish is qualified theft. Grabe mga pang malakasang batas to dati. Naalala ko tuloy yung qualified theft din pagka ninakaw mo yung mangga, So, kung pumasok ka sa isang pinagbabawal na lugar o kalupaan at kumuha ng mga gamit na wala naman consent ng ibang tao o ng may-ari, that is theft. Bawa yung mga abandonadong lote, Pagpunta mo doon, pinagkukuha mo yung mga kung ano na makita mong gamit doon, kahoy,
mga bulok-bulok na mga yero, kung ano nang makita mo doon, no? Na pwede mo papakinabangan. Okay, yung mga sinasabi nating mga haunted places. So, nanguha ka ng kung ano doon. That's theft, no? Hindi siya robbery, no? So, dinitingnan din ng batas na hindi naman ganun ka-special din or alam mo na. So, medyo mababa yung penalty pag ganon. Pero kung pumasok ka naman sa taniman ng mangga, taniman ng coconut, taniman ng niyog, nagnakaw-nakaw ka okay sa fish pond na ginagamit sa business at industry, nanguha ka ng isda, nanguha ka ng coconut, kuha ng oil, diba? That's qualified theft. Pero klase, kung may mangga kayo may papasok sa bakuran nyo, nanguha ng mangga, kahit laglag na yan, no, yung mangga, qualified theft yun. Hindi kinakailangang plantation yung bahay nyo. Basta may mangga. So, siguro yung revised penal code, yung gumawa na revised penal code ay mahilig sa mangga. No? Specify talaga nila mangga. Okay. So, distinction, juridical possession is one where the possessors can assert his right to possession even against the property owner. Ito yung bawa, hindi sa mga partnership, 'di ba? Sa partnership kasi ang share diyan 50-50, 20-20 sa mga corporation, 'di ba? Corporation, mga tao, marami yan. Yan ang juridical possession, okay? Kung kasama ka lang din naman sa share na yon, tapos yung pera, tinransfer mo sa ibang tao, estafa yon. Okay? Pag material possession, actual, hawak mong ganyan. So, that's material possession. Gets? So, qualified theft. Ito na yung mga mas malaki yung penalty kasi na-qualify nga, di ba? Yan natin kung malapit-lapit na ba tayo. Ay, madami pati. Madami pa. So, yeah. Dami pa, may fencing po. So, theft. So, qualify ang theft sa mga sumusunod. Circumstance personal to the offender with grave abuse of confidence or committed by domestic helper. Okay, pinagkatiwalaan mo, na abuso yung confidence, that's qualified theft. Yung mga katulong mo, 'di ba? Circumstance pertaining to the object taken, no? Kung ang ninakaw mo ay sa coconut plantation, taniman ng mga nyog, sa fish pond or mail matter, motor vehicle, and large cattle are now subject to special law. No, nagnakaw ka sa mga motor vehicle o yung mga may mga bakahan, that's nagnakaw ka ng baka, no? It's qualified theft. Circumstance at time of taking, halimbawa nagnakaw ka na may sunog, may lindol, may bagyo, may sumasabog na bulkan, nakuha mo pang magnakaw, no? That's, or may vehicular accident o civil disturbance, qualified theft yun. Ang number 1 lang is qualified theft and others will be held for simple theft. The rules on conspiracy will not apply. Okay, ganito. Halimbawa, mga katulong kayo, tapos nag-decision kayo na nanakawan nyo yung amo nyo. Yung isa doon, na pinaka-mastermind doon, yun yung qualified theft. Yung iba doon is simple theft. Hindi katulad ng ibang kaso na pag may conspiracy, automatic, hati-hati, same sila ng kaso. So, ganun sa theft. Let's go with the anti-fencing law. Ito na yung mahilig bumili ng mga nakaw, no? Under Presidential Decree 1612. So, ano ba ang meaning ng fencing? Ang meaning ng fencing, ito yung act ng isang tao na may intent to gain for himself or for another, bibilhin niya or kukunin niya to para sa jowa niya, para sa iba, o para sa sarili niya. Bumili, tumanggap, humabak, nagtago, nag-acquire, nagtago o nagbenta, nag-dispose, nag-buy and sell ng kahit na anumang o sa kahit na anumang manner ng deal. Sa kahit na anong article, item, gamit, o sa kahit na anong value ng mga bagay-bagay na alam niya. At pinaalam sa kanya na yun ay galing sa produkto ng pagnanakaw o ng robbery or ng theft. That's under the case of Dunlaw versus Court of Appeals. Kaya huwag bibili ng nakaw na alam mo at pinaalam sa'yo na nakaw yun. So, it only applies lang sa mga proceeds ng theft or robbery at hindi to nag-a-apply sa kaso ng estafa, ha? Sa theft lang, alam mong ninakaw sa'yo dahil adik-adik yung kapitbahay nyo, kailangan ng pang-droga, binili mo naman kasi mura. That's fencing.
not a continuing crime but a distinct crime. Hence, the offender may be prosecuted at the place where he took hold or property and not at the place of commission of the theft or robbery. So, kung saan mo binili yung property na yon, dun ka makakasuhan na yon. Hindi siya continuing crime na katulad ng rape. Kung sa rape, binyahe. Ni-rape sa Manila, binyahe sa Bacoor, binyahe sa Kawit. Ang mangyayari doon, kahit saang korte niya sa Kawit, sa Bacoor o sa Manila, pwedeng isampa dahil continuing crime o ya kidnapping. Pero pagdating sa mga ganire, di ba? Kung saan mo binili yan, dun ka lang kakasuhan. So, ano ba yung mga elemento ng anti-fencing? Una, may nakumit na robbery at theft. Ikalawa, ang akusado ay hindi naman principal o kasabwat, accomplice sa gawang pagnanakaw na yon. Talagang labas siya sa pagnanakaw na yon. Pero, bumili siya tumanggap, binigay, tinanggap niya naman, pinoses, tinago, inacquires, kinonsil, benenta, o dinispose niya, o nag-buy and sell siya, o sa kahit anong manner ng deals, or article or object, o kahit sa anumang bagay na may value, na alam niya naman galing sa nakaw. Diba? Galing sa robbery at theft. Katlong elemento, yung akusado, alam niya, o pinaalam niya na yung gamit na yon o yung bagay na yun na may value ay galing sa nakaw. So yung bumili, alam mo na galing sa nakaw yan. Ikaapat, there is on the part of the accused na intent to gain for himself or from the other. So dun sa akusadong bumili, may intention siyang i-gain yun at o kaya i-gain para sa ibang tao. Anti-fencing pa rin, yung mere possession lang, the moment na hawak mo pa lang yan, yung kahit na anong bagay na yan, na galing sa nakaw, robbery, or thief, shall be a prima evidence of fencing. Ano ibig sabihin ng prima facie of evidence? It can stand alone as a evidence. Hindi na kailangan ng iba pang ebidensya the moment na hawak mo yan, Hindi na kailangan pa ng ibang ebidensya na merong witness, may ganito, may ganyan. The moment hawak mo yan, kaya niyang, yan na yung saktong ebidensya na yan na makukulong ka sa anti-fencing. Okay? The law does not require proof of purchase, Hindi kailangan ng, talaga ba binili ko yan? O asang pruweba mo na may proof of purchase? Okay? Kailangan lang namin na pruweba na hawak mo, di ba? Mere proof of purchase of stolen articles as mere possession thereof, hawak mo, sapat na yon para mag-arise ng presumption na may fencing kang nakumit na crime. Reparation is made by taking into consideration the price of the thing. Whenever possible, it is special sentimental value to the injured party. So, tinitingnan doon yung consideration sa price. So, posible din na kahit wala man yung kumbawa, cellphone na 3210, di pindot, tikipad, para sa'yo wala yung ka-value dahil hindi naman mabibenta yun ng malaki yan. Pero may sentimental value yon sa ninakawan mo. So that's already anti-fencing law. So, tapos na tayo sa fencing. Punta na tayo sa anti-cattle and rustling law. So, presidential decree, alam niyo na yun, presidential decree, madali magpasa ng batas noon kasi si Marcos lang yung gagawa, siya lang din yung pipirma, di ba? Kasi siya nga lang din yung noon, pinasara niyang kongreso at ang Supreme Court din halos. Siya lang talaga. Gawa mo, pirma mo. Kaya mabilis ang batas noon. So, sa Presidential Decree number 533 or cattle rusting law, talagang sobrang inaalagaan yung mga baka dati, di ba? So, yeah. Okay. Cattle rustling, ibig sabihin nito is taking away by any means or methods or schemes kinuha without the consent ng may-ari o yung nagpalaki sa kahit na anong large cattle, whether or not for profit or gain, whether committed with or without violence against intimidation of force o person upon things or theft or robbery. So, yung mga cattle, yung mga baka yan, di ba, na malalaki. So, pag kinuha mo yan, na walang, na may-ari, kasi dati marami pa nagbabaka, ngayon, hindi ko alam kung marami pa, di ba? So, yon.
That's cattle rustling. So, it includes yung pagpatay sa mga large cattle or taking its meat or hide without the consent of the owner. Noon kasi uso yung nakaw-nakaw ng ganyan eh. Nakaw ng baboy, nakaw ng baka, para nakaw ng kabayo, ganyan, para ikarne, di ba? The cattle need not be taken as whole, as taking of meat or hide is enough. Basta, hindi kailangan na kunin mo lahat eh. Basta, kumuha ka lang ng karne, no? O tinago mo, kahit tinago mo lang eh, no? Tapos aangkinin mo sa'yo, tapos sabi mo may pangalan yung baka. Ano yung mga unang-unang mga kaso dati? Akin yan eh, may pangalan yan. Tingnan mo sa may bandang pinangalanan ko. So, yon. Anti-carnapping tayo sa Republic Act. Kasama dito sa anti-cattle rustling law yung iniiyot yung baka, no? May case to that right before na sa all jurisprudence na nakita niya, nahuli niya yung kapitbahay na kada gabi daw, napapansin niya daw parang umiiyak yung baka niya, no? Mo, laging ganon. Tapos hanggang daw, siguro napiko na siya, na tiningnan niya, nagtago siya sa mga grass. Huliin niya ba't umiiyak yung kanyang baka. And surprisingly, nakita niya ang kanyang kapitbahay na iniiyot or sinesex yung kanyang kawawang baka. Yung magdadalaga pa lang na baka. So yan, nagsampa siya ng kaso na Presidential Decree 523, the violation of the anti-cattle and rustling law. So yeah, bawal inaape ang mga baka and iniiyot. So let's go with the carnapping. Let's go. So, RA 6539 or the anti-carnapping. Alam mo naman na eh, anti-carnapping. So, kinarnap mo, nag-napping ka o nag-kidnap ka na ng car. So, yun. Carnapping is malum prohibitum ha. Dalawa kasi yan eh. Mala inse at mala prohibitum. Pag sinabi mong mala inse, evil in nature, masama na talaga siya at the first place. Pagpatay, pagnakaw, ganyan. Pag malum prohibitum, naging masama lang naman siya kasi merong batas na nagbabawal nun. That's malum prohibitum. Okay? So, nakukumit ang carnap kapag ang owner ay pinatay to divest him or the registration papers ng OACR ng sasakyan, or which the offenders pretended to buy. So, yeah, yun ang carnap. Another way for you to commit the carnap is any vehicle which is motorized using street which are public, not exclusively for private use, comes with the concept of motor vehicle. So, pag public use, basta motorized siya na ginagamit sa public hindi kasi pag sabi carnap, kailangan private sasakyan, hindi. Kahit yung mga jeep, no? Sama yan sa cover ng carnap. Okay? Basta motorized, di ba? A tricycle which not included in exception is thus deemed to be kind of motor vehicle is defined as law and stealing of which comes with its penal sanction. Tarangin mo, anong kaso mo? Carnap. Ba't ano ba kinarnap mo? Tricycle. Yes, ha? Nakakarnap ang tricycle. Hindi mo sinabing carnap, car lang, social mo. Hindi, basta motor vehicle, motorized ang ginagamit sa kalsada, kahit pang public use yan, carnap yun. Pre, anong kaso mo? Rape eh. Pre, anong kaso mo? Carnap. Bakit? Anong kinarnap mo? Jeep. Okay. So, yeah, pwede yun. Akala nyo social lang kinakarnap. Akala nyo mga Mercedes-Benz lang o kaya mga Montero Sports lang ang Hindi, pati jeep tsaka tricycle kinakarnap po. No? Lesson learned, isa lang din yung kaso sa malaki na charot. So, yon. Parang sa theft, no? Pag nagnako ka lapis, step pa rin. Pero pag nagnako ka ng malaki-laki, no, theft pa rin. So, lesson learned, wag magnanakaw. So, estafa na tayo, dalawang uri para makomit ang mga estafa is unang-una with abuse of confidence or unfaithfulness. Abuse of confidence, ibig sabihin, inabuso mo yung binigay sa iyo na confidence o tiwala at hindi ka faithful. Okay? At ginawa mo yan sa pamagitan, ikalawang ways is nanloloko ka or use of false pretense. That's estafa. The damage is not limited to material damage. It excludes in disturbance or prejudice.
laging prejudice ako. When money or property is delivered for a particular purpose, it was used for another purpose, is essential to determine whether juridical or physical possession was transferred. So, sabi ko nga, pag material possession, theft. Pag juridical possession, stapa. Bigyan ka tayo example, yung kay Excel, yung sikat ngayon na, yung scam nila ngayon na, parang, ano ba to? Papalakihin yung pera mo, di ba? Magbibigay ka 5 million, tapos ang tubo is 1 million. So, para siyang investment, di ba yun? Investment, no? Papasok ka sa isang investment. Tapos, mayroong kontrata daw, para daw sabihin na may habol ka. E di, syempre, Excel yun, di ba? Yung mga bumibili ng malakihang mga, I'm not sure kung Excel, hindi na ako fan nun. Bumibili ng mga human size na mga toy, no? Syempre, artista yan, di ba? Yung tiwala ng tao, andon, na inabuso niya. At, ikalawa, gumamit siya ng panloloko. Kasi ang natanggap na kontrata ng mga tao is nag-utang-utang pala, no? Ang daming tumakbo, naghingi ng tulong nung kay Rapi Tulfo, di ba? So, juridical possession yun kasi ang sinabi ni Excel is tinransfer niya, wala daw sa kanyang pera, tinransfer niya sa corporation, sa company. That juridical possession. Wala pinagkaiba yan sa natural person saka juridical person. Pag juridical person, yan yung mga corporation, partnership, ganyan. Pag natural person, ikaw, nag-iisa kang natural person, tao ka. Okay? So, pagka theft naman siya, class, hawak mo yung pera na tinakbo mo. Okay? Hawak mo yung bagay na tinakbo mo. Hawak mo yung ballpen na tinakbo mo. Hawak mo yung pera na tinakbo mo. Hawak mo yung kahit anong bagay na may value, tinakbo mo. Material, hawak mong ganyan. So, material. So, theft. Pero pag juridical person na, transfer sa partnership, transfer sa corporation, transfer kay ganito, ganyan, party lang po ako ng corporation, sabi mo, isa lang po akong agent. Estapa yun. Ha? Estapa. Estafa qualified, theft distinction. Estafa at yung pinagkaiba niya sa qualified theft. Grabe naman, daming pinagkaiba. So, when bank's cash custodial is found short of the cash, under her primary responsibility, her crime is not estafa but qualified theft. Okay? Kung ikaw yung, diba, sa mga bangko na nagtatrabaho, okay, tapos, 'di ba, sa ikaw yung natanggap ng pera, ikaw yung nagde-disburse, ikaw yung nagta-transfer dun sa bangko nyo. So, yung mga bank teller, 'di ba? Sa'yo pinagkatiwala yung perang 'yan. Pag may nagkulang diyan na pera, okay, mali-mali sukli mo or kung ano man, saan napunta ang pera, hindi istapa, kundi qualified theft. Kasi nga, hawak mo yung pera, inaabot sa yung mga tao pa-deposit. Hawak mo yung pera at pinagkatiwalaan ka ng bangkong yan sa mga perang yan. Nawala. Yari ka ngayon, qualified theft ka ngayon, no? Regardless of your reason. Her possession of cash belong to the bank is similar to that of teller. Her possession is possession of the bank. There is only physical and not juridical possession of the missing cash. In the case of Burusi versus Court of Appeals. Estapa, through misappropriation or conversion. Estapa pa rin tayo, no? Sa pamagitan ng misappropriation or conversion. Sa elements ng estapa na yan. So, money or goods or other personal property is received by the offender in trust or on commission of admission for under any obligation of involving the duty to make delivery or to return the same even though the obligation is covered by the bond. So, na-receive mo ng offender yung pera or personal property in trust, no? Or on commission of admission na may obligasyon siyang i-deliver, ibalik yon na may guarantee ng bond. So, that's one of the elements. And yung misappropriation, ito yung maling paggastos, no? Or conversion of such money or property by offender is denial on part of such receipt. Such misappropriation or conversion or denial to the prejudice of another
there is a demand made of offended party of the offender. Staff under paragraph 2. A. Elements is false pretense, fraudulent act, o fraudulent means, mga maling gawain, mga panloloko. At such false pretense at panloloko at maling gawain na yan is means para magawa mo yung commission mo ng panloloko at lagi mong ginagawa, diba? The offended party must be relied on the false pretense, fraudulent acts, or fraudulent means that he was induced to part with his money or property because of the false pretense, fraudulent acts, or fraudulent means. So, simple lang yun naman eh. Yung offended party niya, lagi niyang ginagawa yun at nakadepende siya doon para makapagawa ng staffa. Okay? Bawa, yung mga magpapagawa ng bahay, lalapit sila sa isang developer. Itong developer na to magpapakita ng magandang bahay, magandang model. Syempre ikaw naman, ay gusto ko ganyan, gusto ko ganito, gusto ko ganyan, magbibigay ka ng malaki-laking pera, and then wala pa namang nasisimulang bahay, that's staffa. Okay? As a result of the offended party suffer damage. Diba mo, yung mga OFW, yung na Rapid Tulpo, yung nagbayad sila ng 8 million, kasi for lahat-lahat na daw yun, kasama na daw yung architect, engineer, mga workers, sama-sama na daw yun, kasi ganitong model lang, wala pa rin napapatayo kahit man lang. Although nagtatayo daw sila, ang kanilang system, nagtatayo sila maghuhukay ganyan, 4 na postes, iiwanan na nila yun. So, that's staffa, di ba? Ito na, BP 22, bilang 22. Tagalog yan eh. Batas Pambansa, bilang 22. Charot. Ibig sabihin yan yung, pag nakita ka ng kasong, ng batas yan yung mga bouncing check. Yung nag-issue ka ng check, wala palang laman sa bangko mo, tumalbog. So, kulong ka ngayon. So, making or drawing or issuing any check to apply to account or for value. Yung Mr. Check, ba yun yung, ano ba yun? Panood ko sa Wow Mali. Yung, pupunta silang palengke. Tapos tatanong, magkano po saging? 25 pong 1 kilo. Sige, pabili 2 kilo. Tapos naglalabas si Don Cheque ng cheque niya. Isusulat yung 25 pesos, 25 o 50 pesos. Iaabot niya sa baba. Yung mukha ng babae, di ma-drawing no? So, yun. And knowledge of the maker, drawer, issuer that at the time of issue, he does not have sufficient account or credit sa kanyang bangko for the payment of check in full of presentment. Alam niya eh. Considerably alam mo yun. Kahit sabi mo hindi mo yun alam, bangko mo yun eh. Tapos mag-issue ka ng check, tapos wala palang laman. Pagdating yan sa bangko, tatalbog yan, di ba? Subsequent dishonor of the check by the drawee for its insufficient bank or credit, or dishonor of the check for the same reason that had not the drawer without any valid cause ordered the bank to stop payment. Kasi nga wala nga laman eh. Dalawang uri para ma-violate mo ang Batas Pambansa 22 is una, yun na nga, gumawa ka ng cheque. No, na alam mo naman sa oras na yun, sa time na yun, wala namang laman yung bangko mo. Tapos, inabot mo yun sa tao, no? At wala nga laman. Pero ito pa, may isa pang ways. Alam mo may laman yung bangko mo or credit. Pero, you are failed to keep sufficient funds or maintaining credit to cover the full amount of the check or presented to the drawee within 90 days. May laman siya, pero hindi mo na-maintain yung credit na kailangan mo for that within that 90 days. Okay? So, diba sa mga bangko daon ko, may mga credit yan, may mga maintaining yan, baba sa mga credit bank, credit account, ang maintaining check mo yan is, kailangan may 50k ka kada buwan. Maintaining mo, hindi ka nabababa doon. Pero nag-issue ka ng check ng 20 mil, 20k. Pero, hindi mo naman na-maintain yung, yung credit score mo or credit limit mo. Naging 30 mil na lang. So, syempre, ang mangyari sa bangko, sa pera mo dyan, kakaltasan niya ng bangko. So, hindi dapat ganun. Dapat maintain, diba? Note, the law does not require a maker to maintain fund in his bank account for only 90 days. But establish a prima facie presumption of knowledge of such sufficiency of funds. So, kailangan lang, meron lang knowledge of sufficient yung pondo. Okay? Hindi tatalbog yan. Okay? Sufficiency of funds. Sa ilalim ng Batas Pambansa 22. Presentation within 90 days from the date of check.
The dishonor of check and failure of maker to make arrangement for payment without five banking days after the notice thereof. Kasi sasabihan ka naman yan na wala pong laman yung bangko nyo, tumalbog po So may 5 days ka, no? Para ayusin mo makipag-settle ka sa bangko mo, bakit nga naman tumagbog. Pero pag wala ka pang settlement na ginawa, kakasuhan ka na talaga ng BP22 niyan, di ba? Dati may kulong to Pero sa para nga naman hindi na humaba to. Ang ginagawa na lang yun sa korte, pinagmumulta na lang, no? Multa, as yung bayad, no, talaga dun sa check. Kasi pag kinulong mo yan, hindi siya makakapagbayad ng laman ng bangkong yon, at saka hindi na rin siya makakabayad ng multa. So, ang ginagawa, multa na lang, tapos yung bayad, diba? Note, the check must be deposited within 90 days or just when the condition of prima facie presumption of knowledge to lack of fund arise. Significant periods under the law, di ba? Sa BP22. 5 araw, the maker or issuer must keep arrangement to make good check within 5 days to escape criminal liability for issuing check or rubber check. Tumalbog yung cheque, sabihan mo yung nag-issue sa'yo ng cheque na ayusin to within 5 days, kailangan mo yung ayus within 5 days. Kung hindi, kakasuhan ka ng BP22. 90 days naman, kailangan ma-maintain mo yung sufficient funds mo sa loob ng bangko mo within 90 days para masira yung prima facie presumption na walang laman yung bangko mo. 180 days, ito yung failure ng payee to deposit accounts or to encash the check within 180 days will make the check stale or valueless. No criminal action was arise therefrom. Okay. Ang failure ng payee na i-deposit or i-encash yung cheque sa loob ng 180 days, no, yung cheque ay mawawalan na ng value. Okay, so walang criminal action na pwedeng i-arise sa mga ganong sitwasyon. Kasi 180 days, hindi mo man lang, diba, in-encash sa bangko. Notice of dishonor, no? A notice of dishonor received by maker of drawee of the check is indispensable because conviction can ensue. It may be sent by offended party or the drawee bank. It must be in writing. A mere oral notice to pay dishonor check will be suffice. Lack of written notice fatal for the prosecution. So, makaka-receive ka kasi ng letter nito notice of dishonor na check mo. Okay? So, BP22 pa rin. The issuance of worthless check is punishable even though the check been issued to guard another person's obligation, diba? Kahit na sabihin na binayad mo yan para sa utang ng ibang tao, diba? Punishable yun pa rin. Sa BP22, pinapunish mo dito yung issuance ng mga tumatalbog na cheque and not the purpose for which is issued for the terms or conditions relating to the issuance. Hindi niya papakialaman yung purpose. Basta automatic tumalbog yan. Yun ang pinaparusahan ng BP22. It is a continuing crime, ha? So, pag continuing crime, syempre, kung ano yan, para yung kidnapping crime na, kidnapping na kahit saang lugar, no? Kumukontinue. So, the venue is determined by the place where the elements of making, issuing, drawing, or check or delivery thereof are committed. So, meaning, kahit saan mo yan, pwedeng isampa na kaso. Kunwari, yung ginawa yung cheque sa Makati, yung in-issue yung cheque sa Manila, yung in-encash yung cheque sa ganitong lugar. Diba? So, kahit na saan dyang lugar na yan, pwede mong isampa yung kaso. The law has been made the mere of act of bum check or malum prohibitum, the act prescribed by legislator for being deemed pernicious and inimical to public welfare. The People v. Chua. So, ito yung mga pinagkaiba ng estapa sa BP22. Alam naman natin may pinagkaiba yon, di ba? Sa BP22, sa bouncing check, even though the check was issued in the payment of existing obligation, is liabilities incurred. So, under din sa BP22, hindi kinakailangan na may damage o panloloko. Basta tumalbog lang yung cheque, ba? Crimes against public interest ang BP22 since the act is penalized due to the disastrous effect sa stability ng banking system at prejudice sa ekonomiya. 'Di ba? Sa
PP22 din, only the drawer is liable. And if the drawer was a judicial entity, ibig sabihin corporation to or partnership, the officer thereof who signed the check ay ang liable. So, the endorser is not liable. Kunwari, ano yan? School, di ba? School yan, di ba? Corporation yan. Maraming nagmamayari dyan. School yung nag-issue ng cheque. Kung sino yung pumirma sa cheque, siya yung mananagot. The drawer is given 5 days, banking days, na note from notice of dishonor, no? Matatanggap kasi nila notice of dishonor galing dun sa sa binigyan mo ng cheque, or to make a good cash value of check to avoid criminal liability. Bigay ka na ng pera, ayusin mo yung ano na yun, di ba? Lagyan mo ng pera yung bangko mo para hindi tatalbog. And BP22 is malum prohibited. Let's go with STAPA. As STAPA, ang cheque should be issued concurrently and reciprocally in payment of exchange of consideration, not for a pre-existing obligation. Okay? So, STAPA din kung ang damage to offended and deceit, or kailangan may damage sa offended party at may panluloko. At ang STAPA is crime against property. Okay? Ang STAPA din is hindi lang yung nagbigay ng cheque ang mananagot, but also yung nag-endorse ay makakaharap ng liability. If he is unaware of the time of the endorsement of the insufficiency of funds. So, sa STAPA, yung nagbigay ng cheque, ay bibigyan ng 3 araw from the notice of dishonor na gumawa or lagyan ng lagyan ng pera yung bangko nila, or magbigay na lang ng pera mula dun sa pagtalbog ng cheque. Okay? So, it is pag STAPA is malum inse. Hindi siya malum prohibito. Ibig sabihin, mali na siya at the first place. PD 1689, ito yung ibang uri ng swindling. It's defined sa Article 315 at 316 ng Revised Penal Code. Nakukumit to, ang STAPA or swindling ay nakukumit by syndicate. Then, di ba? Nakukumit siya. Sa other forms pwede siya ikumit ng sindikato. Yung mga pyramiding scam ba yun? Mga pyramid scam, yung mga ganyan. The defraudation results in the misappropriation of money constituted by stockholder or members of the rural banks, cooperative, samahang nayon, or farmers association, or the funds solicited by corporation association from general public. Bawa yung nangunguhan ng mga sabihin, galing po kami sa samahan ng mga manggagawang samahan ng mga lalaking inaapi ng kanilang misis, diba? O husband peer of their wives association, diba? Nanghingi po kami ng tulong pinansyal para sa ganitong ganyan, no? O yung mga samahan ng mga nagwawalis sa Manggahan Street, ganyan, ay nanghingi ng perang ganito, ganyan, para sa ganito, para sa ikauunlad at itatayo ng ganito. So, that's other forms of swindling. Sindikato, kinakailangan ay may 5 o mahigit pang tao na may intensyon na gumawa ng mga illegal na gawain o transaction or enterprise or scheme. Sindikato na sila. Hindi ibig sabihin sindikato, isang grupo, 5 or more. Okay? So, dito na sa Republic Act 8042, Migrant Workers Act, o yung mga Illegal Recruitment Act, no? Ang plano, call center ka daw doon. Pagdating mo doon, kinukulong kayo at pinagtatrabaho ng illegal. So, under dito. Let's go. Recruitment and placement, di ba? Ito yung refers to sa any act ng canvassing, enlisting, contracting, transporting, utilizing, hiring, procuring workers, and includes referrals, contract services, promising or advertising force is locally or abroad, whether for profit or for not, provided that any person or entity which in any manner ay nag-offer or nag-promise ng libreng employment sa 2 o mahigit pang tao na engage in recruitment and placement. Yung mga recruitment agency, naman yung mga placement, libre na lang yung placement fee kasi sa iba binabayaran niya. Pagdating mo doon, gandang buhay mo, gaganda buhay mo, ganyan-ganyan, sila talaga nag-process, ganyan. So, pagdating pala doon, di mo mawari kung ginawang kawawa talaga, di pala sila, ano pala sila doon, katulong na walang sahod. So, it's illegal recruitment.
Apat na klase ng illegal recruitment. We have simple illegal recruitment by license or holder of authority. Meron tayong illegal recruitment ng non-licensee or non-holder of recruitment. Meron tayong illegal recruitment sa mga large scale, mga malakihan yan. And illegal recruitment committed by sindikato. Ito na. Kasi nagko-commit na illegal recruitment yung mga legitimate na mga ng mga recruitment agencies hindi lang mga sindikatong gumagawa niyan So yeah. Sa simple illegal recruitment ay kinukumit yan ng may mga lisensya o license holder na talaga na authority. So ang elemento, yung offender has no valid license or authority, lawfully engaged in recruitment and placement workers. So, he undertakes any captivity within meaning of recruitment and placement in any prohibited practice enumerated in Article 34 of Labor Code. Number 2, yun yung recruitment by non-licensee or non-holder of authority. Number 3, ito yung mga recruitment in large scale, yung maramihan, mga factory workers daw, mga 200 daw kailangan, 300 daw kailangan sa Korea, pagdating doon katulong, hindi sa sahudan, The offender is not licensed or non-licensed holder of authority to engage in recruitment and placement. At he undertakes recruitment and placement activity defined under Article 13B or any prohibited practice under Article 34. At illegal recruitment is committed by 3 or more person, individually or as a group. Ito na, recruitment na ginagawa ng sindikato, Group of 3 or more na person nag-conspire, nag-usap-usap, nagkasundo, and confederating which one another's carrying out the act circumscribed by law. It's People vs. Navarra. So, illegal recruitment naman, pag non-licensee ka o non-holder ng authority ka, nag-offer ka ng promise ng libreng employment sa abroad, sa 2 o mahigit pang tao, ay you're deemed engaged in illegal recruitment under People vs. De La Piedra. One who commit illegal recruitment may be convicted separately by illegal recruitment and STAPA under the same act. Kasi nanloko ka na, tapos in-illegal recruitment mo pa, so pwedeng 2 ang kaso. So, trust receipt law. It does not seek to enforce payment for a loan, rather it punish the dishonesty and abuse of confidence in the handling of money or goods through prejudice to the other regardless of whether the latter is the owner. Is a malum prohibitum. So, naging mali dahil may batas na nagpaparusa dito. 2 possible situation sa trust receipt law Ang pera natanggap mo under obligation involving duty to deliver it or entregarla to the owner of the merchandise, or merchandise received under obligation to return if delovera to the owner. Failure of the entrustee to return the proceeds of sale of goods covered by the trust receipt to the entrustee or to return said goods is punishable by estafa. Arson. I think napaliwanag ko na tong arson. Pero, natin to. Crimes against property kasi to Siyempre, sinunog yung property mo, diba? Ginamit ang apoy para masira o ma-destroy yung property mo. At kahit yung property mo ay na-burned o ng offender na gumawa ng arson pa rin is committed. Diba, bahay niya sinunog niya. Kasi, pwede ka kasing maka-endanger sa buhay at property ng ibang tao dahil magkakadikit kayo. Kaya sunugin mo yung bahay mo, arson pa rin yan. Diba? Hindi mo pwede sabihin, bakit? Manyo pinapakain, bahay ko naman to. Arson pa rin yun. If the crime acting under one criminal impulse burned several buildings, the crime is not distinct arson but destructive arson. Okay? One criminal impulse. Isang criminal impulse. Okay? Pero ang sinunog mo, maraming building, no? So, destructive arson siya. Kasi mapamuksa. Pero kung maraming criminal impulse, pag sinabi mong impulse kasi decision or maraming nag-udyok or maraming reason, magkahiwalay na reason ng panununog mo ba, nanunog ka dito dahil galit ka dito, tapos mamaya sunod ka na naman doon. So, 2 criminal impulse na. So, 2 counts of arson. Pero pag maramihan ng sinunog mo, talagang napapunuksa, that's destructive arson, di ba? Under Republic Act 320 ng Revised Penal Code. Pag arson lang, 1619, di ba? So, ng 1613 ata, Presidential 1613. Pag simple arson, di ba? So,
even if the whole house ay hindi naman talaga nasunog o kinapula ng apoy, consumated pa rin yun ha, 'di ba? Sabi ko sa inyo, kahit konti lang na apoy, konting part lang ng bahay ang masunog, still arson yan. Consummated. Hindi kinakailangan na buo. Basta may portion lang yun na nasunog o nasira, arson siya under People versus Gutierrez. Charan! So, absolutory causes, absolutory circumstance. No? Relatives benefited by this or, diba? A spouse, asawa, including common law, relationship or the law, does not specify legal spouse. Note that in relation to family code, common law spouses are co-owners of the property. No? Mga example kasi natin mga common law is yung kay pinakasikat, yung kay President Duterte, may una siyang asawa, doon siya kasal. Pero yung kasama niya ngayon, yun yung common law niya, 'di ba? Yung pangalan nun, yung nanay ni Kitty Duterte. So yun. So sa ilalim ng family code, common law spouses ay considered na co-owners muna ng property. So ascendants, descendants, fathers, step parents and step children. Brothers, sisters who must living in the same house, if not living in the same compound but different houses. There is no exemption. Widow, if the property is not yet divided because he's still the co-owner then. Okay. Absolutory circumstance pa rin sa arson. Crimes covered, hindi siya sa arson pala. Absolutory causes to na by reason or connected yung relatives. Sa theft, theft, estafa, malicious mischief. Theft, including qualified theft but not robbery. Estafa, but if complexes with other crimes such as falsification of commercial documents, there is no exemption. Malicious mischief, ito yung sinira mo, must not be means of burning because burning of property small value is now arson, not malicious mischief. The exemption will not lie. Well, sinunog mo yung ballpen, arson yun. Pero pag sinira mo yung ballpen, malicious mischief yun. Kasi ngayon kahit malit lang yung value, arson yun eh. Okay? Basta sinira mo ang gamit by means of fire. So, yeah. Any question? Inabot ako ng hapon. Sana walang question. And, kita-kita nung tayo sa mga susunod natin mga videos dito. So, yeah. Thank you so much for staying here. Grabe, naka 2 hours ako. 2 ako nagsimula, 4 na. So, yeah. I'm gonna go na. Thank you so much.